ng Cabrera Group of Companies. Kahit medyo traumatic yung childhood niya, he's very smart, he's very cunning. He naging protege ni Arthur, played by, of course, si Sir John. Right. Yes, he's very smart, cunning, patient, and revengeful. Oh. Yes. Medyo nahihilig ka na sa mga ganyang characters, yung mga dark characters. Hindi sa mahilig, pero Nababagay sa'yo? ah, Huwag ka natawa, Sophia. It's just a character. gusto mo sabihin sa akin, ha? Kaya nga. Ano? Bakit? No, I mean, si Direk Roel, he also said na parang yung mga gray or controversial characters, mas nag-shine ka. Right. And this is a great character. There's a reason why, yung lahat ng ginawa niya, there's a reason why, of course. Right. And yeah, it was a challenging role, but it was a fun challenging role, and medyo yun, gray, darker character. Nice, Yeah. nice. Okay, nabanggit na ni Direk Jojo yung Bible ni Kim and then the way Paolo prepares for the scene. Your roles sa series na to, and talk about yung sinabi ni Direk Jojo how you prepare. Paolo, we begin with you. You play the role of? I played the role of Vincent Cabrera, nakakatandang kapatid ni Edward Cabrera at mas batang kapatid ni Mighty Matthew Cabrera. So middle child. Yeah, middle child. Ako ang namamahala ng press company namin. So journalist ako dito, pero nasangkot ako sa mga maraming bagay at maraming sikreto. At yun, doon ko hinahanap yung katotohanan na lang. And the way you prepare for the scene, nabanggit ni Direk Jojo na parang pag may intense scene ng araw na yun, Direk, no? Parang tahimik si Paolo. Hindi naman, just setting the right mood. Energy, no? Mood and energy for the scenes. And actually kaya ako tahimik kasi pinapaikot-ikot ko yung lines sa isip ko kung paano ko, para nakakaya rin kasi sa veteran actors kung di ba, nagka-cut or na puputol dahil nagkakamali. As much as possible ba, you want to achieve a take one? Yes, pero syempre nowadays, you know, it's like they take several angles. That's right. Direk, take one ba halos lahat ng mga actors? Usually pag heavy scenes, more or less, unahin namin yung close-up. Para doon makuha ng first take. That's right. Good. Kung i-guide mo for a second take and third take. Pero ganun si Kim sa si Pao, they achieve it as much as possible. As much as possible, lahat ng mga actors na naanuhan ko, Nice. nagbibigay nila ng first take. Nice. Kim, your role here. Ay, ako dito si Stella Morales, aka Alegria sa Gabi. So, isa ako... Sino namili ng name na Alegria? I think sila, mga writers na. Mga writers. Okay. It means joy. Yes. Give joy at Kaya night. tawag. Nag-give joy ka naman talaga. Yes, Oo. Alegria. Isa siyang star dancer sa isang bar. And mayroon din siyang mga problema na dinadala, but at the same time, siya ang alibay ni Vincent sa lahat ng mga pinagdadaanan nila sa kumpanya. Talk to us about the notepad. You have a notepad. Notebook. Notebook, okay. Notebook siya, lagi ko siyang every project meron talaga akong notebook for my emotional continuity. Kasi Okay. minsan hindi ko nakokontrol yung emotions ko, parang it's all the same. So para lagyan ko ng level 1 cry, level 4 happy, level 3 sadness, gano'n May- na. Level 10 explosive na yun, so super cry na with matching sigaw na. Nakita mo na yun, Pao? Yung notebook niya? What can you say sa ganong style ni Kim? Just to make sure na hindi niya nakakalimutan yung continuity niya. Ako, I think more local actors should practice it. Kanino ba natutunan yun? Wala, ako lang, sinusulat ko lang. Kasi nahiya na ako sa mga eksena ko pag ulit-ulit. Right. So, ikaw as actor yourself, dapat alam mo din kung saan mo ibibigay yung dapat. Para hindi ka lang nakadepende sa director or sa ibang artista. Dapat aware ka rin sa sarili mong performance. Galing! Actually, siya at saka si Jody Santa Maria nakita ko ng partner. Talaga? Yes. And it's good, from director's point of May view, no? guidance kasi. Oo. Pero kasi nagugulat ka ba na parang, ay, alam ni Kim yung ano? Oh, kailangan mo talaga alam mo yung script mo. Oo. Kung saan pupunta. Kasi baka, ayun na reaction mo, yung parang,
feeling mo ikaw pa yung Tsaka mali. every question kasi sa mga actors parang magtatanong at tatanong sila. You should know by heart yung story. Alright. Now that they've shared yung kanilang mga characters, let's begin the Q&A from our friends from the press mula kay Richard Paglikawan ng Lionheart TV for Paolo and Kim. If audiences think they already know the plot, how will the alibi in Free TV surprise them? And if you could give one warning to viewers before watching the alibi, what would it be? So let's begin with the first question. Paano ba masosurpresa ang audience dito sa Free TV version ng The Alibi? Para sa akin, may main plot talaga na sinusundan na more or less, may idea na yung mga nakanood nung Prime Cut. Pero dito, ang daming subplots na kapag pinanood nyo yung siguro Prime, parang kung na-question nyo, ano nangyari dito? Or ba't hindi nasagot? Or bakit na-skip? Or bakit hindi nabigyan ng importansya? Dito, parang everything's fleshed out. It's juicier. And may mga bago na may mga iba kaming shoot dito na iba sa mga pinalabas. So siguro that's one thing that would make the audience excited. Kasi yung sa Prime, Direct, and Pau, it's too tight. Ilang episodes yon? That's 14 episodes in 7 weeks. So dito, mas medyo himay. Tama yung sabi ni Paolo, May subplots. konting hinga and explanation kung saan ang galing yung mga eksena. Will you also concentrate on the romance, on the love, dito sa The Alibi? Yes, meron. Okay. Kim, paano kayo masosurpresa dito sa The Alibi? Alam mo, habang pinapalabas yung The Alibi, ngayon ko lang nalaman kung saan ginagamit ang losartan. Losartan is for high blood, di ba? Babasa ko na lagi sa Twitter. Sabi nila, ano ba, inom na naman kami losartan kasi na high blood na sila, na-atake na sila, sino ba talaga pumatay, sino Okay. yung ano. Sa stress na daw sila, pati yung sa grocery, sa mall. Kim, losartan na naman ako. Ganyan. So every Friday daw sila umiinom nun. Ano po ba yun? Sabi ko na lang sa kanila. Yun pala yun. So ibig sabihin, dito sa TV version, mas madami pa nun. So prepare themselves. So yun na ba ang warning mo sa viewers? Kasi marami pa kaming sikretong hindi binuksan sa Prime Video. So this time, mas marami pa. Para kaming surprise egg. Yung pag binuksan mo yung isa, meron pang another. Yung ang daming nangyayari. So mas marami pang mangyayari dito sa TV version. Maganda yung second question niya. It's also for the two of you. Both of you were known for intense acting. Did this project push you further emotionally or psychologically? I would say it did. Per project, syempre iba-ibang situations, iba-ibang characters, kahit pa paano yung play namin. And this time, I got to play a journalist and parang Did you shadow somebody? Or not really shadow dahil syempre sa pagkakasulat rin ng script medyo yung situations iba. Pero coming from like a family who owns like the company and everything, parang medyo mapapaisip ka talaga na no, parang these things are possible. Parang posibleng mangyari sa totoong buhay kung hindi man nangyayari. Kimmy, were you pushed Oo emotionally? naman, isa to sa pinaka-challenging na project na nagawa ko. Kaya yung notebook ko talaga ay very, sa akin, very holy. Kasi parang isa to sa pinaka-mahirap na project and very fulfilling din na nagawa ko siya kasi this is very far from my comfort zone na usual na ginagawa. Which is maganda kasi yun naman talaga ang gusto natin as an actor, bago ng bago, upgrade ng upgrade. Yes, Diba? sabi nga nila, di ba, yung comfort, yun yung pumipigil ng growth mo. That's right. So, dapat iwasan mo yung That's right. comfort. May nire-recall akong quote na Ako din, mamaya pero na- wala na. Oo, wala na sa isip ko. Okay, next question is from Jeffrey Garcia. For Sophia, on a scale of 1 to 10, gaano kasakit ang mga sabunutan scenes nyo ni Kim Chu? Hindi naman po masakit. Super sakit. Super sakit lang. Naalalayan naman po kami na habang nag-shoot. So, I was just nervous na baka ako yung mas makasakit. But okay naman. It was good. It was good.
So baka mga 5 lang. Ilang take yun? Yung mga ganong eksena. Nag-react ako dito. Bakit? Ano yan, Samuel? Swerte mo. Sa kanya kasi masakit. Iba yung yung experience ko. Ano ba mga scenes na kinuha naman iba yung experience mo? I think naging viral yung eksena namin ni Kim Sa Prime. sa Prime, yes, and it was a great scene, but I think sa lahat ng mga eksena ko na may sampal, nasa top 5 siya. Maybe sa top 3 talaga si Kim. But it was a great scene, and I told her na, yun ang gusto ko eh. Gusto ko yung totoo. Paano? Gusto ko talaga Kung yung mo? sampal, gusto ko yung totoo. Kasi dito ng eksena, gusto ko yung totoong, ang lakas ng sampal, gusto ko yung totoo. Ayoko na yung peke. Oh, yes! How did you react to that nung sinabi niya na... Uy, may backstory kasi yun. Okay, go, kwento. Sa backstory din, what? Kwento. Dun sa pinto. Yung sa pinto. Go, Kimi. Di ba ano kasi I yun? felt I'm so sorry again. May, So, sa eksena, nagkasakitan kami ni Sam talaga ng severe. syempre hindi ko naman sinadya. It was a scene na parang pinapalabas ko siya sa pinto. So, na-stuck yung pinto. So, tinutulak ko siya sa palabas ng pinto. Na-stuck yung pinto. Pero tinulak ko pa rin siya, natamaan siya sa dun sa likod. Na may, dun sa, Knob. yes, ang lakas. So, we had to Nara yung stop pinto. taping kasi it was super sakit sa kanya. Okay. And it was right where the lapel was on her back also. So sobrang diretso na sa Bone. Okay. It was on her pelvic bone, tailbone. Yeah, on your tailbone. Yes, on your So, tailbone. lagi It was ka na- super sakit. So lagi ka nakakasakit ng hindi mo sinasadya. Ganun. Wala, super naman talaga. Anyways, Wala, super naman talaga ni Sam. Nakabili na let's go talaga. back to our kwento. Mga Yes, so that's what one-liners. happened. And then Tatayo na si Sam. and then you- Kaya mo sa may solo interview ko no. Pero naman, I'm sure. But anyways, so the scene after that was yung sampalan na So, gumante. I don't Kasi- think sinadya. I really wanted that. Pero nagulat ako sa sobrang lakas ng sampal niya. Kaliwa kanan. I think both. I don't know. Baka Kasi parehas may eh. backstory Kasi kasi sampal, malakas talaga eh. But it was a good scene. It came out nice. I was a bit surprised lang na ang lakas. Nadadala sa eksena. That's how it's supposed to be. I want that. I Hindi ba like that. napula, namaga? I don't. Baka Namula. konti, yes. But I like that. Nadala din Yun ako. yung gusto ko eh. Not in real life naman eh. Pero I want to feel like I'm in the scene. Yun ang gusto ko. Okay. Ayoko rin yung peke na sampal. Gusto kong totohanan, yung totoong sampal. Para nasasaktan ka. No, not exactly. But I want to feel like I'm in the scene. Okay. That's it. Okay. Bigyan na ng losartan to. Anyways, yes, it was a good scene. End of story. Thank you very much. Salamat po. Okay na. Your side of the Hindi, story. akin kasi, yung notebook ko, sinundan ko lang. Siya kasi yung nagpakulong sa akin. Nasa ang level of anger sa notebook. Yeah, level 100 yun with 5 stars pa yun. So yun na yung pinakarurok talaga ng character ko. Kasi kakalaya ko lang, pinalabas na ba ito sa Prime, kakalaya ko lang, hinanap ko siya. So yun, so meron siya pinanggalingan, but at the same time, nanggaling din sa Nara na pintuan, na tumama sa... So parang pasabog ka na talaga. Yes, I'm- ikaw talaga I'm sa sorry baby. again. Ang sakit talaga nun. Pero binigyan niya ako ng shaker, pang protein Yeah, shake, diba? it's a portable. Para saan yun? Sorry, I Kim. felt so bad. sorry, I really Kim. felt really bad. I was like, I need to, kailangan bumawi. Oo, I'm Ay, sorry. super nakonsensya Kim. talaga ako. Okay. Dapat pala sa kanya yung question, Sophia, eh, no? Hindi dapat sa... Sino ba bang may ganong eksena dito sa inyo? Na ganun din, intense? Because I'm sure this is packed with intense scenes ng The Alibi. Sa new ones, sa mga younger ones. Kimi. May scene akong inapakan